Sama-sama tayong magiging saksi! Igan sa Pilipinas, nagwakas ang pagtugi sa dating opisyal ng South Korea na pugante na ngayon. Katumbas na halos 200 milyong piso ang ninakaw umano ng pugante noong may posisyon pa siya sa kanilang gobyerno. Saksi, si John Consulta, exclusive. Palabas na sana sa kanyang kondominium sa Mandaluyong ang Korean fugitive na si Cho Yung-sam ng masakote ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Kasama sa operasyon ang Korean Police at Intelligence Unit ng CIDG. Ang 45 anyos na dayuhang pugante, dating opisyal pala sa South Korea. Nasa Interpol Red Notice siya dahil sa pagnanakaw umano ng katumbas ng halos 200 milyong piso sa kaban ng kanilang bayan noong nasa pwesto pa. Lumapit sa atin yung Korean government upang ipahanap nga itong isang former public servant nila, which is para siyang opisyal ng, kung maikukumpara natin dito sa atin, ay PhilHealth. Dinispal ko niya isang nagkakahalaga ng 4.8 billion Korean won at tinakas niya nga ito at dito siya nagtago sa Pilipinas. Base sa records ng BI, noong isang taon pa dumating sa Pilipinas si Yung-sam. Pero dahil wala pa raw siyang derogatory record noon, nakapasok siya sa bansa. Palipat-lipat daw ng bahay ang Koreano, kaya di naging madali ang paghahanap sa kanya. Sa ngayon, ongoing yung deportation proceedings niya. Nakakulong siya ngayon sa CIDG habang hinihintay yung clearance kung may mga local case siya bago natin siya ipa-deport pabalik ng Korea. Wala pang pahayag ang inarestong pugante. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Naharap sa patong-patong na traffic violations ang 7 rider na nahuling nagkakarera sa isang highway sa Cagayan de Oro City. Saksi si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sige sa pagharurot ang mga motorsiklong ito sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Buwis buhay ang pangangarera nila sa National Highway. Ang isa, nakunan pang tila nakadapa o nakahiga sa motorsiklo. Inirereklamo ng mga residente ang ingay ng kanilang mga muffler sa kalaliman ng gabi. At lumalabas ding dayo lang sila at hindi taga Barangay Gusa. Pero ang kanilang pagpapasikat, tinuldukan ng mga otoridad. Ang mga tauhan ng barangay nagpatulong sa PNP Highway Patrol Group at Roads and Traffic Administration o RTA ng LGU. Dili man namo mahimo nga kamera because unsa may among panlaban kung ang drug race na ay armas or na ano di ba nato ibawan kay di man na sila tagagusa nagpuyo man na sa nagkalain-lain nga mga lugar. 7 motorsiklo ang kinumpiska. Sinita ang mga rider dahil sa mga paglabag. Meron sa kanilang wala palang lisensya at walang papeles ang motorsiklo. Traffic violation isa for reckless driving, no? Mo number 1 nilang violation. Nasa tanggapan pa ng RTA at HPG ang mga naka-impound na motorsiklo at hindi makukuha ng mga rider kung hindi nila haharapin ang mga paglabag. Sa ngayon, wala pang humaharap sa RTA. Oh my God! Road rage naman ang nakunan sa Mandurriao, Iloilo City noong gabi ng Lunes. Sa gitna ng diversion road, binuksan ng isang rider ang pintuan ng isang pickup truck at ang hawak niyang baseball bat paulit-ulit hinataw sa driver. Agad tumakas ang naka-helmet na rider. Kaya ang biktimang empleyado umano ng gobyerno, hindi nakilala ang salarin. Hindi rin daw niya alam ang ugat ng away. Patuloy na nag-iimbestiga ang mga pulis at nanawagan sa publiko na tulungang matukoy ang motorista. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Naglipanan na sa ilang barangay ang pagpapapirma ng petisyon para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. At ang kapalit umano, ayuda. Pinaiimbestiga na yan ng DOLE at DOH at may inihain na ring resolusyon sa Senado para siyasatin ito. Saksi, si Jonathan Andal. Ang magsasaka, EDSA Puwera.
itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Gawing saligang patas ang saligang batas. Inilabas kagabi sa mga TV station ang advertisement na ito na naghihikayat na baguhin ang kasalukuyang konstitusyon. Sa ad mismo, nakalagay na ito ay paid advertisement ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakapanayam namin ng law firm na nagsabing ang nasa likod daw nito ang kanilang kliyente na grupong PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action. Ito rin daw ang grupong nagsulong ng pagbabago ng saligang batas mula pa noong panahon ni Pangulong Fidel Ramos. This move is just to invite public discussion. Gusto lang ho namin na ma-involve din yung tao, ma-inform yung mga tao. This is also an information campaign. Pero ngayon pa lang ilang mambabatas na ang umaalma rito. Si Representative Franz Castro gustong malaman kung sino ang nagpondo sa naturang TV ad. Kung galing ba ito sa kaban ng bayan o pera mula sa banyagang interes. Tugon naman ng grupo, walang public funds na nagamit dito. Lahat ito galing sa private sectors na nagpupush ng change sa constitution natin. Pinupuna naman ni Congressman Edsel Lagman ang paggamit ng katagang EDSA Puwerra sa TV ad. Aniya paraan daw ito ng pamilya Marcos para siraan ang EDSA People Power Revolution na naging daan para sa pagbabalangkas ng kasalukuyang 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya Marcos at ng Malacanang ukol dito. Ang susunod sa plano ng grupong PIRMA para sa Charter Change o CHACHA, isulong ang People's Initiative. Sa ilalim nito, maaaring magpanukala ang taong bayan ng mga pagbabago sa konstitusyon kung makakalap ang pirma ng 12% ng mga botante sa buong bansa. Sa gitna nito, may mga gumugulong na umanong mga pirmahan ng petisyon sa mga barangay. Kinukumpirma pa namin kung sino ang nasa likod nito. Nakunan sa video na ito na may isang babaeng nangangalap ng pirma na may pakonsuelo raw na ayuda. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AIX at tupad. Hindi kung kayo po pipirma po dito. Meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AIX. O, diba? Galing ang video sa Quezon City Urban Poor Coordinating Council na kinunan daw sa Barangay Old Capitol site nitong Sabado. Ang banggit po ng mga taga-Barangay Old Capitol site, etong Pebrero daw po, ang payout ng AIX. 2,000 daw po yun. Pinuntahan ko ang naturang barangay at nakausap ang ilang residenteng pumirma sa petisyon ng charter change. Ba't po kayo pumirma? Na kami tayo. Siyempre, ayuda yun eh. Walang pangbiling bigas. Pero pinaliwanag yung charter change. Anong pagkakapaliwanag na lang? Parang walang pinaliwanag na ganun. Kung alam sana namin na may paliwanag na tama, hindi sana kami pipirma dyan. Hindi niya ipiniliwanag kung ano yun. Basta ano na lang, pirma na lang. Nilagay na yung pangalan ko doon, tapos pirma na lang ako. Tapos kinuha yung present number ko. Yun. Pero may ilan din naman kahit inengganyo, hindi raw pumirma. Kasi hindi ako aware sa yung gusto nilang mangyari. Gusto ko yung pinapaliwanag ng mas maayos. Bago ako pumirma sa ganito. Ayon sa grupong Bayan Muna, sa Barangay Silangan naman sa San Mateo Rizal, 5 kilong bigas daw ang bigayan kapalit ng pirma sa CHACHA. Sa Bicol naman, 100 piso umano ang alok sa bawat pirma, ayon kay Albay Representative Edsel Lagman. Pati sa Davao City, umabot na rin daw ang pirmahang ito para sa CHACHA. Kaya nagpaalala si Congressman Paulo Duterte sa mga Davaoenyo na huwag ibenta ang kaluluwa sa 100 piso o 10,000 piso lang kapalit ng pirma. Gayunman, choice pa rin daw ng mga Davaoenyo kung gusto nilang sundan ang aniyay minions ng isang taong nangangarap daw maging mahusay sa Kongreso. Galit ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos nang malamang ginagamit ang ayuda para makalikom ng pirma sa charter change. Tanong kawalang hiyan to. Maliwanag na nag-aalok sila ng DSWD, ng AIX, may tupad pa, at may MAIP na DOH. Gugulat na lang tayo na benta na pala natin sa mababang halaga ng 100 piso ang ating konstitusyon. Naghain ng resolusyon si Senadora Amy para imbestigahan ito. Hinihingan namin ang pahayagang DSWD. Ang DOH naman at DOLE sinabing pinaiimbestigahan na raw ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Sa gitna ng official visit ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas, nangako ang Indonesia na suporta sa pagbuo po ng Code of Conduct sa South China Sea.
Nagpadala naman ng liham sa kanya ang pamilya ng kababayan nating si Mary Jane Veloso na hanggang ngayon nasa death row sa Indonesia. Saksi si JP Soriano. Ang mga issue ng South China Sea at kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN kabilang sa pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo na nasa Pilipinas para sa 3 araw na official visit. President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. 2002 pa nagsimula ang mga pag-uusap para magkaroon ng Code of Conduct o alituntuning gagabay sa ASEAN at China sa issue ng South China Sea. Pero nananatili pa rin itong mailap hanggang ngayon. Nangako ang Indonesia ng suporta sa pagbuo ng Code of Conduct. Indonesia is ready to work together with all ASEAN member states, including with the Philippines, to finalize the Code of Conduct as soon as possible. Isinusulong din ng Indonesia ang kooperasyon sa seguridad sa border ng dalawang bansa sa pamamagitan ng joint patrols. But there are many things still need to be improved. Revision of border crossing agreement and border patrol agreement of 1975 need to be expedited. Settlement of continental set boundaries need to be pushed. I also seek your Excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Hiningi rin ang suporta ng palasyo para mapabilis ang groundbreaking ng North-South Commuter Railway Project at proteksyon ng Indonesian coffee products. Nilagdaan din kanina ang kasunduan kaugnay sa tuloy na pagsusupply ng Indonesia ng coal sa Pilipinas at pagtutulungan kaugnay sa renewable energy at natural gas. Kasabay ng pulong ang pagtitipon ng pamilya at mga taga-suporta ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row ng Indonesia matapos mahulihan ng heroin sa kanyang bagahe noong 2010. Huli siyang nabisita ng kanyang pamilya sa kulungan noong Pasko. Stress po siya. Yung pumayat po siya, yung parang tumanda po itsura niya. Kasi po yung mga kaibigan po niya dun, mga nakakalaya na po. Halos 14 na taon na matapos siyang maaresto, tila pinaghihinaan na raw ng loob si Mary Jane. Giit ng kanyang pamilya, napatunayan na ng ebidensya na biktima lang si Mary Jane at niloko ng mga recruiter, kaya dapat mapalaya na siya. Kailan daw po ba makakalaya? Makakalaya ba siya? Nakakulong na daw po yung talaga may-ari at nahatulan na. Ano raw po at bakit hindi pa siya matulungan makalaya? Kung meron lang sana kasalanan, hindi ako iyak na ganito, tanggap po namin. Ngayon wala po siyang kasalanan, kaya pinalaki ko po yung aking mga anak na yun, matakot kayo sa Diyos. Sasama dapat ang pamilya sa Malacanang para iabot ang kanilang sulat kina Pangulong Marcos at Pangulong Joko Widodo. Pero sa gitna ng programa sa Mendiola, nahilo ang ina ni Mary Jane, kaya abogado na lang ang nagpa-receive ng sulat sa palasyo. Ayon naman sa ating DFA na ipadala na sa Jakarta ang mga tanong mula sa korte sa Pilipinas kaugnay sa kaso ni Mary Jane para masagot ito ng ating kababayan. Bilang bahagi ng kanyang testimonya laban sa kanyang mga recruiter, umaasa si Pangulong Marcos na makakamit din niya ang clemency. Patuloy raw na gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para tulungan si Mary Jane at kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Umabot na sa mahigit 1,000 ang tinamaan ng food and waterborne diseases sa Baguio City. Kaya po ang LGU roon nagdeklara na ng acute gastroenteritis outbreak. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa PIO live stream, I would like to officially declare that we have an outbreak of gastroenteritis.
Ang deklarasyong yan ng alkalde ng Baguio City kasunod lang ng hindi na raw pangkaraniwan na diarrhea cases sa lungsod ayon sa kanilang health service office. Sa ngayon, umabot na sa 1,602 ang napaulat na kaso ng food and waterborne diseases sa City of Pines. Mahigit 200 establishmento at 80 bahay ang apektado. Kabilang sa mga tinamaan ng 14 na miyembro ng pamilya Querubin mula sa Rizal at bumisita sa Baguio nitong nakaraang holiday season. Dinala sila sa ospital matapos makaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagdudumi. Kwento ni Mary Grace, umakyat sila sa Baguio noong January 5 at kumain sa isang food establishment. Service water daw ang kanilang ininom noon. Kinailangan pa raw nilang maospital pero nakauwi rin. Gayunman, di raw natapos ang pananakit ng tiyan ng ilan sa kanila. Ang hirap umuwi. Tagal ng biyahe namin eh. Halos na 4. Umabot kami talaga ng 5 hours kasi lahat ng stopover, tumitigil kami kasi lahat nagpupupo. Ang ilan pa sa mga pasyente ay mula sa Itogon, Tuba at Trinidad na kumain sa ilan pang food establishment sa Baguio City. Ayon kay Mayor Magalong, maging siya at ilan sa kanyang mga kaanak at kaibigan ay tinamaan din ng diarrhea. Nagsagawa ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas sa kaso ng diarrhea. Malawakan at malaliman ang investigasyon ng City Health Services Office. Pangunahing tinitignan ng posibleng kontaminasyon sa tubig. Mahigit 300 establishmento at kabahayan ang kukuhanan ng water sample para sa water testing. We will be up on our toes and doing a lot of water testing. And actually, we are now from the meeting with the mayor this morning. We are now partnering with the BCPO to help us also do the water testing as fast as we can so that we can screen the water, and if it's positive, then we will now subject it to bacteriological examination. Nakahanda naman daw ang mga pagamutan sa lungsod sakaling tumaas pa ang kaso ng diarrhea. I think kaya naman ng mga hospital ito na i-accommodate since hindi naman sila nagtatagal usually sa mga hospitals. Oo, karaniwan kasi OPD. Hanggang sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng water tests. Pero habang hindi pa lumalabas ang resulta, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom ng tubig na mula sa gripo. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, ang inyong saksi. Inusisa sa pagdinig ng Kamara ang posibleng pagtaas daw ng pamasahe sa jeepney hanggang 50 pesos dahil sa PUV modernization. Hindi raw ito mangyayari, sabi ng Transportation Department. Pero paano mababawi ng mga tsuper o operator ang pinambili ng mga bagong unit? Saksi, si Tina Panganiban Perez. Umiiyak ang jeepney driver na si Philip Borata nang humarap sa pagdinig ng Kamara. Ang kanya raw jeepney, inangkin ng sinalihan niyang kooperatiba. Kinasuhan pa raw siya at 3 iba pang driver ng 38 counts ng carnapping. Yung masangkalak lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanilang pangalan. May lapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Sabi raw ng kausap niya sa LTFRB nang i-report niya ito, wala silang magagawa dahil issue ito sa loob ng kooperatiba. Pero sabi ng chairman ng LTFRB, wala siyang narinig ng ganitong kaso at paiimbestigahan niya ito. Pinag-usapan din ang posibleng pagtaas ng pamasahe. Dinismiss na ng Transportation Department ang posibleng pagpalo nito sa 50 pesos dahil sa PUV modernization. Pero saan babawiin ang mga bibili ng modern jeepney ang 2.8 million pesos na ipambibili ng isang unit? Sa kwenta ng kinatawan ng One Rider Party List, kahit pabigyan ng gobyerno ng subsidy equity o tulong pinansyal ang mga bibili, kakailanganin pa rin nila ng 40,000 pesos na kita kada buwan. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. Wala pa po diyan yung dapat kikitain ng driver. More or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. At para mangyari yan, 30 pesos hanggang 40 pesos ang kailangan nilang singilin na minimum na pamasahe. So, hindi accurate.
I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 billion. Giit naman ng LTFRB, ang computation ng Land Bank para sa pautang ay nakabase sa kasalukuyang pamasahe. And I think that those who are in a better position to determine yung rate is si banks po. Ayon mismo sa Land Bank, 5 na sa mahigit 100 co-op at halos 50 korporasyong pinautang nila para sa modernisasyon ang lumampas sa deadline ng pagbabayad ng utang. Ayon naman sa Development Bank of the Philippines, mahigit 30 na sa humiram sa kanila ang hindi nakabayad ng utang na kabuuang 1.8 billion pesos. Tinalakay rin ang iba pang sumbong na nakarating sa mga kongresista. Gayon din sa kung anong mangyayari sa 38,000 jeepney na hindi consolidated dahil hanggang January 31 na lang sila pwedeng bumiyahe sa mga rutang kulang o walang consolidated na jeepney. Huhulihin nyo ba sila? Pag pumasada po sila sa daan po dahil wala na po silang prangkisa, iyan ho ang magiging resulta po, Mr. Chair. Ilang beses uminit ang ulo ng chairman ng House Committee on Transportation dahil sa mga hindi masagot na tanong nila. Maraming mga membro ng korporasyon ay ng cooperative pinagtatanggal dahil ayaw sumunod. Ay wala kayong naririnig na gano'n na nangyayari? Samantalang kami, alam namin, sino ba talaga ang sasagot dun sa mga tanong? Kasi pinapasa nyo na yung mga sasagot dun sa mga iba't ibang tao eh. You know, you're giving me the impression talaga na hindi nyo alam itong programa na ito. Ang pagdinig, sinabayan ng protesta ng ilang transport group sa labas ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. May dagdag singil ang Meralco ngayong Enero. 8 sentimo yan kada kilowatt hour o katumbas ng 17 piso sa karaniwang bahay na kumukonsumo po ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ay sa Meralco, ang taas singil ay dahil sa pagtaas ng gastos sa pag-produce ng kuryente, bukod pa sa gastos sa transmission nito sa mga bahay. At posible pa raw masundan ng dagdag singil dahil sa epekto ng init na dala ng El Nino. Idiniin ng ERC at Transco na NGCP ang may kasalanan sa nangyaring malawakang brownout sa Western Visayas. Pero git ng NGCP, stable ang supply ng panay grid na mag-power trip ang unang planta noong January 2. Saksi si Mark Salazar. Di birong sakit ng ulo ang dinanas ng mga taga-Panay Island sa 4 na araw na brownout dulot ng pagbagsak ng kanilang electricity grid nitong unang linggo ng Enero. May mga natulog na sa labas ng bahay at mga negosyong hindi nakapag-operate, pati mga eskwelahan. Kaya sa pagharap ng mga lokal na opisyal ng Panay Island sa pagdinig ng Senado, giit nila meron dapat managot sa nangyari. For the first time, you have to sleep in plazas or barangay gyms or the esplanade because of prolonged brownouts, turning houses into hot ovens. Classes and work were suspended for 4 days. City Hall services were interrupted and local businesses were greatly affected. Our local economy has suffered an estimated 500 million losses a day or 2 billion in 4 days. We do not deserve this. No one deserves this. Find someone who is guilty and hold them accountable and let them pay. Thank you, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. That's exactly what we're doing right now to find who is accountable. Mauulit ang problema, sabi ng mga gobernador ng Iloilo at Guimaras hanggat hindi sinusolusyonan ang matagal na nilang sinasabi. The completion of vital infrastructure like Phase 3 of the Cebu-Negros-Panay backbone and other ancillary civil structures to strengthen the grid. Otherwise, the blackout
can happen again. So this is not new, this is recurrent, and this may be persistent. And I think it is high time that we resolve this as much as possible, as soon as possible. Dahil magkakaharap ang lahat sa Senate Committee on Energy hearing, umikot ang pagtatanong sa sino ang may sala. Ang Energy Regulatory Commission at National Transmission Corporation o TRANSCO, itinuturo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. The system operator did not issue any what we call significant incident notice regarding this tripping. According to the grid code, the SO is responsible for ensuring that the grid voltage is maintained within the normal limits. For the first incident, wala po kaming nakitang report na sinabit po nila. So naging pabaya sila dito? Kasi po siguro po, they were flowing from the appreciation that it wasn't a significant incident. Yun po yung... Kasi nga po stable daw. Sa kanilang depensa, sinabi naman ng NGCP na nung mag-power trip kasi ang unang planta ng 12:06 noong January 2, stable pa ang supply sa Panay Grid. After the tripping of PEDC, the system remains stable. Normal po yung system, stable siya. Voltages, frequency are within limits, normal limits. Nung nag-trip yung Unit 1, dapat nataranta na sila, nagpanik na sila. Di ba? Eh hindi, para sa kanila, normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Sabi pa ng NGCP, nung mag-trip pa ang 5 planta noong 3:10 p.m., nagtuloy-tuloy na ang pagbagsak ng buong power system at doon sila nag-report. Hindi naman daw nila sagutin ang pag-trip ng mga power plant. Yung maintenance, it's their responsibility to maintain their units. Hindi po sa NGCP. Hindi po namin mapipredict kung anong magiging plantang magtitrip. Binalingan din ni Senator Raffy Tulfo ang ERC sa aniyay malamyang pag-handle sa problemang ito. Parang takot pa kayo dito sa NGCP. O di sabihin yung diretso. Mali po yung NGCP, mali yung pinagsabi nila, hindi tama po yan. That's not acceptable. Parang binibaby-baby niyo pa ito. Hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge yung aming ongoing investigation. Kung matutumbok ang may sala, may multang 50 million pesos sa ilalim ng regulasyon. Barya ito, sabi ni Senador Sherwin Gatchalian. Dapat daw 3 billion pesos gaya ng perang nawala sa ekonomiya ng Panay. Pero para kay Senador Tulfo, tanggalan na lang daw ng prangkisa ang NGCP. Nananalig kami na sa isang body katulad ng Senado na dapat ito yung maging kumbaga last bastion of truth. Kaya nga in aid of investigation siya eh. So siguro baka lang kailangan lang namin mabigyan ng konting panahon para makapagpaliwanag. Bukas magkakaroon din ng pagdinig ang Kamara ukol sa Panay Island brownout. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinuswan ng fans ang latest IG post ni American singer-songwriter Lady Gaga habang nasa loob ng studio. At si Korean actor Park Yoon-sik gustong maka-up close and personal ang ipinagmamalaking yamang dagat ng bansa. Darito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Just in time sa buwan ng mga puso, extra K-Lig ang iahatid ni South Korean singer at actor na si Park Young-sik sa kanyang fan meeting sa February 17. Ayon kay Young-sik, marami siyang inihandang sorpresa para sa kanyang fans. Kung mabibigyan daw siya ng opportunity, gusto niya matry na makapag-long holiday dito sa Pilipinas. Kabilang sa nilook forward ng Korean oppa ang makapag-scuba diving dito. Aside from his fan meeting, dapat ding abangan ang kanyang upcoming drama na Dr. Slump, na reunion project nila ni Park Shin-hye. Renewed for a second season ang sitcom ni Marian Rivera at Ding Dong Dantes na Jose and Marias Bonggang Villa. At sa kanilang pagbabalik, marami raw twist na dapat abangan. Sino ito mga nagpa-party-party na to? Wala namang katao-tao. Medyo kakaiba para sa akin ang karakter na ito ngayon. Exciting.
Bukod sa original cast, may bago ring karakter na gagampanan ni Pokwang. Excited din si Marian sa kanyang upcoming series na My Guardian Alien, kung saan makakasama niya ang Firefly director na si Zig Dulay. Marami pa kaming magagawin at excited din ako na i-share yun sa kanila. Speaking of pagbabalik, magka-comeback na rin ba si Lady Gaga? May post kasi siya sa kanyang IG in her oversized sweater habang nasa studio with a caption na heart and music note emoji. Tingin ng fans may bagong kanta ang singer. Sa isa pang post, may patis muli si Gaga na may caption, "If anyone asks, I'm at church." Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Amazing ang transformation ng isang bata sa Porac, Pampanga. Mula sa mga sikat na artista hanggang sa mga kilalang kapuso karakter. Ala Heart Evangelista, ang 2-year-old na si Inday Eunice, suot ang shining OOTD gaya ng casual dress at golden utensils outfit. At Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Ang peg naman niya, suot ang mini version ng national costume ni Michelle. Meron din siyang costumes na inspired sa ilang kapuso teleserye karakter gaya ng Mulawin, Jezebel at Urduha. Ayon kay Mami Rochelle, di lumalagpas ng 500 piso ang gastos niya sa costumes na siya mismo ang gumagawa. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.